Hello guys, so nandito tayo sa ating luya sa Area 1. Kumukuha ako ng gulay. Kalimutan ko yata yung plastic. So, may dala tayong plastic. So nagdadala talaga ako dito ng plastic kasi meron tayong sigarilyas dito. Kukunin natin, may nakita kong bunga. Tapos meron tayong ano, yung parang munggo. Sinay ang tawag ng ano yata. Tagalog ba? Basta ganun. Parang munggo ito guys. So ganito siya oh. Maliliit, parang munggo. Yung buto niyan maliliit din eh. So kunin na natin kasi inuubos na ng ano ito eh. Inuubos ng daga. Inunahan na tayo ng daga. Ayan. Gumapang na sa may ano, sa lupa. May mga luya dyan eh. Luya yan. Kaya natatapakan ko yung mga luya din. Kinain ng mga daga. Nung last na punta ko dito, ano kasi eh, wala pang mga laman ito. So sayang naman kapag kunin natin wala pang masyadong laman. Kunin natin tong sigarilyas. Mahirap talaga pagka ano, kinulang tayo sa height. Hindi natin hindi natin maabot. Kinulang tayo sa height. Ayan. So, din yung kinukusanan ko noon eh. Maraming bunga to. Ayun na guys, yung tanim nating luya. Pwede nang i-harvest yung mga yan. Damo na lang yung mga nakikita ninyong green dyan guys. Ito wala nang mga dahon. Ayan yung mga laman niya oh. Ang laki. Hindi lang masyadong ano, kita sa camera guys. Ayan oh. Pwede nang i-harvest. Sa awa ng Diyos, wala naman pong ano, hindi po nabulok itong luya natin dito. Maganda po lahat ang tubo nitong mga tinanim nating luya dito sa Area 1. So, walang nabulok dito guys. So, ano nga ba ang gagawin guys para hindi mabulok yung ating mga luya? Tips para hindi mabulok ang mga tanim nating luya. Tignan po natin yung magandang lupa na tatanman po natin ng luya. So, ayan. Ang binhi po natin dito ay 25 sacks na luya. So, sa awa po ng Diyos, wala pong ano yan. Walang sira. So, bibigyan ko kayo ng tips guys. Kung ano pong gagawin para hindi masira ang luya. So, piliin po natin yung magandang area na tatanman po natin ng luya. Kasi minsan po yung sa lupa, yung lupa po na tinatanman natin ng luya, yun po ang nagiging dahilan ng pagkasira din ng ating luya minsan. So, dapat yung area po na tatanman natin ay bago. Isa na rin po dyan ay yung binhi natin. Kailangan po talaga na yung itatanim po nating binhi ay wala pong sira. Wala pong nakahalong may may sira or bulok, ganun. Kasi kahit na sabihin mong isang peraso lang po yung may sira na nasama sa mga binhi,
na tinanim mo, kakalat at kakalat yan guys. So kailangan po talaga na kapag po bibili kayo ng itatanim ninyong luya, kailangan po ay doon po talaga sa talagang nagbibenta ng binhi. Kasi kapag katulad po ng katulad po ng kapag sa grocery, gano'n, tapos yung mga tatanim ninyo, okay lang guys kapag yung itatanim lang ninyo na pang sarili lang or pang gamit lang sa bahay, okay lang naman guys na bumili sa grocery stores, pang backyard garden, gano'n. Pero kapag yung itatanim mo guys na ganito na pang maramihan, wag kang bibili guys sa grocery store kasi yun, hindi mo alam kung yung binili mong yun ay quality o kaya walang sira, gano'n. Kaya mas maganda talaga guys na mga nagbebenta talaga ng mga binhi ng luya doon ka bumili. Para hindi rin masayang yung pagod mo, hindi rin masayang yung pera mo. So, yung pagpili talaga ng binhi, ang number one na dapat alam niyo kung kayo ay magtatanim ng luya para hindi masayang yung mga pagod nyo at saka mga pera ninyo na binibili ninyo sa binhi. Yun ang importante guys. Kasi kapag dyan kayo bumili sa mga nagbebenta talaga ng mga binhi ng luya, alam niyo na quality yung mga binebenta nila. Walang halong sira yan. Ayan na guys yung ating tanim na luya dito. Masukal na, pero okay lang yan guys kasi para hindi mainitan yan. Ayan o. So, isa din yun guys sa cost ng nabubulok yung luya kapag ka nainitan, nababad sa araw. Takpan natin to kasi lumabas na yung mga laman. Pag nainitan yan, yan, mabubulok. So minsan ang dahilan din ng pagkabulok ng luya guys ay yung pag-aabono. Kami guys, nag-aabono din kami. Kaya lang depende guys Kung nakita namin na medyo maliliit yung luya, doon lang kami nag-aabono. Pero kapag nakita namin na malago, tsaka maganda yung lupa, maganda yung tubo ng aming luya, hindi na kami nag-aabono nun guys. Kasi ang tinatanman po talaga namin ay yung bago na lupa at saka buhaghag. So yun lang guys. Yun lang ang konting tips na mai-share ko sa inyo. Kung magtatanim kayo ng luya, piliin po ninyo yung magandang binhi para iwas po sa lugi, pagkalugi. Yun lang naman guys. So thank you very much sa inyong panonood. Ayan, umambon na guys Yung bundok natakpan na. So mataas yan, bundok dyan. So ano lang nakikita natin dyan? Fog. Maulap na. So ayan, ang luya natin dito sa area 1. I-harvest na natin yung ng second week ng December. Actually, first week sana guys namin i-harvest ng December yan. Kaya lang may ikakasal kasi na pinsan namin kaya by second week na lang ng December tayo mag-harvest dito. So ayun lang guys, thank you very much for watching. Umuulan na.